Okay, good day everyone. So, in this demo, no, in this tutorial, I'll try to teach you how to, to create a character. Yung parang hindi kayo mahirapan gumawa ng character design. Tapos gagamitin niyo siya. So, let's say, may idea kayo ng design. Then, nahirapan lang kayo because of, siyempre, yung proportion, hindi nyo, kumbaga, parang hindi niyo gusto yung character, yung parang hindi niyo siya palaging yung ginagawa out of your comfort zone. So, kailangan gawin mo siya. So, nahirapan sila yung pag-build up kasi. So, ang pwede niyong gawin dyan, no, syempre, following the process, yung parang sa production or when you're creating a character, di ba? Una, idea muna. Then after nyan, come up with, let's say, mga materials, gather mo yung materials mo. Like, for example, dito, so I have, let's say, ano ba, naisip ko parang uh, soldier or let's say a character where parang um, it wears uh, ang tawag dito, parang underwater equipment, suit, tapos parang ano ng gas mask, yung halo-halo na no, parang post-apocalyptic style. Pero may specific ano siya, parang type of character. So based din sa references, kung makita niyo yan, mga references na yan. So yan ang ano natin. Yung iba minsan ang gagawin they sketch it out, no. So based din sa ano, sample. So, halimbawa, gusto ko gamitin ito. So, I'll try to create a character na nakasuot ng parang yan. So, yung parang suit, helmet, kung underwater helmet siya. So, I forgot the name of it. Tapos, gagayahin ko yung ano niya, no? Yung style. Then, I'll try to use this some parts of it. So, yan. So, from the upper body, so gagawin ko siya, kukunin ko yung itsura, no? So, yung look niya. Ayan, tapos, yun yung parang tube, yung host. Uh, so, naka-sketch. Okay, tapos gawin natin yung parang parang may tank dun sa front, sa chest. So, ayan. So, pag-sketch lang, so okay na 'yan. So, yung kumbaga parang nag-aano ka, vini-visualize mo yung parang character mo, kung paano siya gagawin. So, based din sa reference. Kaya it's better to use references, no? So, palagi niyong 'wag kakalimutan na gumamit ng references. Kasi 'yun, mas madali kayong makakapag-conceptualize ng design, na especially the character na gusto mong gawin. Kaysa yung para nag-iisip ka without having um, yung parang details, ano ba yung character na gagawin mo sa kanya, no? So mahirap 'yun. So it's better talaga na um, use a reference. Always use a reference for that. So di sa sketch, so di naman kailangan sobrang detailed kasi inano mo pa lang eh. Binubuo mo pa lang yung visual ng character mo. So, bale, halimbawa, ito, kinuha ko dito, itong part dito, tapos to dito, di ba? So, or combination siya. So, meron na din doon. Ililagay natin ng parang meron dyan hawakan. No? Okay? Tapos, yung ibang parts. So, hanap tayo ng mas magandang arm. Okay? So, ilalagay natin dito. So, kailangan lang natin na ayusin yung parang proportion. Kung nahirapan kayo sa yung pag-create ng ano, no, so i-layout niyo yung let's say yung arm, pwede naman 'yan, ang gawin niyo is instead na yung ginagawa kong ganito kasi details agad siya. Quick detail, parang detail of the arms. So using this one, no, 'yan. So ang pwede niyo ring gawin is uh, the same with the rest kung gagawin niyo siya.
So, gawa muna kayo ng parang guide, no? So, halimbawa, yan. Yun yung palagi kung tinuturo yung parang gagamit kayo ng parang figure, stick figure, or parang skeletal. So, pag nagawa niyo yan, then that's the time you use that as your guide. So, saka kayo maglalagay ng parang, yun na yung, ano nyo, parang yung cloth, no? So, paano nyo siya i-layout doon? So, pwedeng ganun. Para kahit papaano, meron kayong parang reference or guide dun sa paggawa nyo ng part nung character. Okay? So, para hindi kayo mahirapan. That's one example of making, kumbaga parang hindi kayo mahirapan sa pag-create ng design, no? So, for this one, sige, ituloy na lang natin yon. Ayan. So, hindi ko pa na masyadong na-erase but I'll stick to it. Tapos, siguro, gayahin ko na lang yung nandito sa left image. So, parang naka-gloves, no? Ayan. So, parang naka-glove siya. Tapos, hindi ko na siya i-duplicate and mirrored. So, para makita nyo talagang from scratch yung pag-create ng second arm. Okay? So, ayan siya. No? Tapos, kung makita natin para may mga some details, lagay natin yon. So, ganyan pa rin natin dun. Ito, so makita nyo yan. Tapos, yung mga parang oxygen tank, let's try to put that here. Okay, instead dun nasa likod siya eh. So, ilalagay natin sa taas na ngayon siya. Tapos, lagay tayo dito ng parang yung part ng oxygen. So, ayan, di ba? So, pwedeng ganyan. So, you have this, and then later, you just create a new layer. Tapos, bit of, if a flat shade niyo siya, parang monochromatic muna to all of this line sketch. So, itong parang line art, a quick line art, no? So, ayan. So, meron na agad kayong ano, no? Parang theme of your character. Pero kumbaga, hindi ko siya galing lang sa imagination ko, no. So at least I try to um use those references, no, to build up this character. So kumbaga parang kung kasi importante 'yun eh. Kasi kung gusto nung let's say gagawin siyang model for ano, let's say game, no. So kailangan maging kahit papaano realistic, workable yung character. So, yeah, you really need to use references for that. Tapos, yan. And then, pag nagawa mo yun, kung ayaw nyo naman ng ganyang process, so pwede rin naman. Halimbawa, nahirapan kayo ganyan sa pag-sketch. Pwede nyo rin gawin, maliban dyan, so litan lang natin. So, halimbawa, yung sketch, and siya. So, pwede rin naman, silhouette. So, iba-block out nyo. So, kumbaga parang solid siya. So, ayan. Tapos, maglalagay lang tayo ng parang a bit of gray or pwede siyang highlights or white. Ito kasi parang ang ano natin is bit by bit na binibigyan natin siya ng parang shape. Kumbaga wala na siyang parang sketch. Pwede kayong ganyan style or you use your selection. Kung gumagamit kayo ng lasso or any selection tool, then you build up those character. Sa akin minsan okay rin naman gumamit ng um, lasso, no? Kasi sometimes it creates more parang stylized, more vectorized, pero syempre 'di ba? It's still ano. Pero ano diyan, maintain na ano siya, hindi masyadong yung detailed, no? Tapos you can just delete some parts, erase, and then nagdadagdag ulit tayo ng details similar to that one. Ayan. So ito naman silhouette yung style natin or you just paint it. Ayan siya. Tapos yung dito.
So, erase. Tapos, maglalagay tayo ng, yung body. So, halimbawa, yan, nahihirapan kayo dun sa ano na ano. Ang gawin nyo, you separate the arm, no? So, gawa kayo ng arm, separate. So, build up nyo ulit. So, ano lang, parang, ano kayo, no? Agad ka ng shape. So, ayan. Tapos, delete. Tapos, yung arm. Ayan. So, i-form nyo lang. So, pwede nyo pababain yan. So, palakihin. So, depende dun sa ano nyo. Ito na lang. I-extend natin siya. Tapos, ano pa ba? Then, i-correct nyo yung pose niya. So, di ba, mas madali siya. So, ganyan. Then, the same with the other one. Kung natinatamad kayo, you just duplicate and then lagay nyo ganun. Pero, sometimes, pag mali yung proportion, so, i-correct nyo na lang. So, halimbawa, just correct this part, adjust natin. Ayan. So, para hindi na mag-ulit, no? So, adjust natin yung perspective niya. So, nasa likod. Tapos, so, meron tayo, merge na natin. So, isa na lang siya. And then, para lang hindi siya ganun ka um, totally black, pwede naman kayo maglagay ng some highlights, no? That emphasized, let's say itong part na to. Tapos, yon then lagay tayo ulit dito ng yung hawakan. And then yung tube, no? So, ilalagay natin. So, dito. So, para ano na mayroong siyang parang hose dyan or tube, no? Papunta din sa oxygen. Then, maglagay tayo ng highlights. Kasi kung ano dun sa cover niya, so we need to put that here. So, pag pumunta dun sa black space, ito. So, gawin natin siya as white instead na black. Tapos, since meron dyan mga parang oxygen sa front, no, or kung anumang device yan, lagyan natin ng highlights din. So, parang ganyan. So, pero not too much kasi, yun nga, or you can use your again selection just to give, parang, halimbawa, napaka-importante yun, no? Kung halimbawa, napaka-importante yung device na yun, na ipakita. So, you just sketch it out. So, pero shape rin, no? So, lalagyan nyo siyang ganyan. So, that's, pero ano lang yan, no? Parang optional lang. Kasi kung hindi naman siya ganun ka-importante, you can just remove it. Kasi later, i-detail na yan. And then the oxygen at the back. So, a bit of shade, light shade or gray. Yan, di ba? So, this is more silhouette ang process niya. Pag hindi nyo siya kayang gawin yung parang line sketch, so you can do this para mas madali. So, you have this kind of character, yan, yung base dito sa mga sample natin, no? So, that's one way of creating your character design, you know. Always use references. Wag palaging kakalimutan 'yon. Tapos kung nahirapan kayo sa pag-build ng character, yeah, you can follow some samples, no? So pwedeng ganun. Kumbaga makakatulong 'yan para mas mapabilis. Merong iba kasi na nahirapan because of yun. Nagdi-details agad sila, no? So, you start with this kind of technique. Then later, pag ano na kayo, then that's the time you do detailing, refinement. Hindi kailangan sa simula pa lang nagdi-details na kayo. Yeah, I forgot the weapon. Sa mga weapons, ganun lang din. You just you can do line sketch or pwedeng halimbawa, may napili tayo dito. For example, gawin na natin itong sample na to. So, pwede yan, gawa rin kayo. Let's say, silhouette.
no? So, pwede pa rin yun, silhouette. Tapos, dagdagan nyo yung shape, no? So, yan. And then, you just paint. Then, kasi dito, para may mga, di ko alam kung tawag natin dyan. And then, you this one. So, lalagyan natin dyan ng parang additional, the dark natin yon, hawakan. Tapos, yung dito, pointed dapat siya. Ayan. Tapos, parang, bigla siyang lumaki. So, spear-like. So, dadagdagan nyo yun doon. As delete. Erase some parts. Ayan, di ba? So, that's how you create your, ano, no? So, this is your weapon. Ayan. So, meron ng weapon dyan. Lagyan natin ng parang, ano, no, kung saan ba siya tinatali. Ayan. So, you have this kind of parang hand, hawakan or parang like strap. I don't know. Okay? So, mas madali. So, with just that amount of time, I can create two variations. So, you have line sketch, tapos you have this silhouette. No? So, pili na lang kayo kung alin sa tingin nyo makakabilis, kung ba parang makakatulong sa inyo pa nag-create ng character. Especially for this kind na, ano pa lang, para nagka-conceptualize pa lang kayo. Okay? So, that's it for my tutorial in creating character design. So, concept.